Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Kabuluhan, mapayapa, masaganang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Hulyo 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, maganda't maulang morning! At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City. The girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Luzuegro. Zar, maganda at maulang umaga. Yes, maulang umaga at malamig na umaga din sa iyo, Ka Francis. At siyempre pa, inabot ka ng ulan. Inabot patuloy. ng ulan. Nakita ko kanina na talagang hagas na hagas ka. Ang hirap sumakay. Ang hirap talaga. Matatawa na lang ako. Pagka ulan talaga, kaakibat, mahirap na sumakay, traffic, baha. Ayan. At mabuti na lang, maagang Challenges nagpalabas ang mga suspensyon. Ano? Okay, i-announce natin yung kagyat. Okay, sa iyong pagbati. Yes, good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami pag-usapan na may init na isyu dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilala ko sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino. At nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. At kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. At siyempre paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga payagang pangumaga. And of course, ang ating hapag ng talakayan sa ating talastasan ngayong araw na ito ng Friday. Of course, mga kaibigan, para sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 sa inyong talapihitan, kami po ay masusubaybayan nyo rin sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman po sa kapakanan ng ating mga texters na patuloy na bumubuhos ang kanilang mga mensahe, pakiusap lamang po, please, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses and fairness. Baka hindi mabasa ni Miss Zarina ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a rainy morning. Rainy morning, Ka Francis. Okay, pakawalan na natin kagyat po. Baka meron pang mga batang naghihintay ng mga announcements. Okay, yung mga lugar o mga eskwelahan na walang pasok, saan sa mga syudad yan? Dito, okay, Ka Francis, preschool, elementary, high school, or all levels in a public and private schools sa Quezon City, Pasay, Manila, Makati, Marikina, San Juan, Caloocan at Valenzuela City ang wala pong pasok. Tapos, preschool and high school yun. Preschool to high school. Right. Preschool to high school. And then, sa Mandaluyong City po, kinder to grade 11 classes in UE, wala. Manila and Caloocan. At saka kasama na rin yung Obando, Bulacan. Tapos all levels naman sa Parañaque City, Balayan, Batangas, Cainta, Rizal, Bataan, Subic, Zambales, Rosario, Cavite, at sa Olongapo City, walang pasok ang Trinity University of Asia. Maliwanag po yan, no? Sa province ng Bataan, all levels, Subic, Zambales, Olongapo City, Rosario, Cavite, Cainta, Rizal,
at Cavite proper. Ayan, Kaya yung mga bata, better stay in bed. Ayan, wag na po kayong lumabas. At doon naman sa lalabas na mga tahanan, ngayong umagang ito, yung mga papasok pa sa mga trabaho. At kung saan-saan mahalagang mga lakarin, don't forget to bring your umbrellas, jackets, raincoats, caps. Mabuti na po yung ready tayo dahil any time of the day, huwag kayong maging biktima katulad ni Zarina na nabasa ng ulan papasok dito at Alam mo, this early. magbota na rin sila kasi may mga baha na. Yung pa isa sa mga lugar na bahain. Okay, tuloy-tuloy na tayo at just keep it tuned sa atin dahil papasok yung mga iba pang mga updates natin kaugnay ng mga lugar na maaaring magdeklara ng wala ng pasok. Tsaka sa mga texters natin, pwede nilang ibalita or i-update tayo sa nangyayari sa kanila o karanasan nila ngayong rainy morning. Ayan. Para ma-update na rin yung mga tao na doon din dadaan sa Kaliman kung sakali may baha or mabigat ng trapiko. Okay. Mabigat itong ating words of wisdom for today, Zarina. Siyempre, hindi mawawala to. Ang ating words of wisdom. Yes, Ka Francis. Okay. If we be honest with ourselves, we shall be honest with each other. Sa Tagalog po, kung tayo ay magiging tapat sa ating sarili, tayo ay dapat rin na maging tapat sa ating kapwa. Mula kay George MacDonald. Abang ganda naman ng ng words of wisdom ni Mang Jorge. Sakto sa rainy morning. Eksakto, kung tayo ay magiging tapat sa ating sarili, tayo ay dapat ring maging tapat sa ating kapwa. Napakaganda. Yan akmado na naman sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Ayan, hindi na tayo dapat maging tapat tayo. Kung magiging tapat lang tayo sa ating sarili, dapat maging tapat lahatin din tayo. Mo na. Lahat na tayo. Huwag na natin piliin pa. Huwag tayong mamili. Halimbawa, kung ikaw ay tapat kay Mami, sabihin mo ng totoo. Matatanggap Iba yan naman. Hindi, kinakailangan nga. Grabe, ano ba alam mo, ano na kayo iniisip sa akin? Ng Nino? mga nanonood sa atin, nakikinig. Siguro hindi ako honest sa ko tuloy, sa mama ko. Naging honest ka ba? Oo naman, grabe talaga. Very good. Honest po siya. Kay Mami. Yes, dapat kayo din po. Honest siya. Kuminsan lang naglilihim. Paminsan-minsan lang. Given naman yun Okay, hindi malabo yun. Maliwanag na maliwanag yun. Lalagnatin ako sa iyo, hindi dahil sa hindi ka na naman papasok sa Monday. Oo. Baka hindi alam ni Mami nalalagnatin ka. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, isang napakagandang balita ang pangyayari kahapon. Napakaganda kung nasubaybayan ng ating mga kababayan. Lahat ng radyo? Hindi pa nakahanda yung Kasi merong naging malaking kaganapan at naging sagot na sa maraming katanungan. Ano daw ba ang ibibigay na posisyon? Pero nung una, di ba, wala Lenny, talaga. Definitely, wala. Wala talaga. Wala, hindi siya magiging miyembro ng gabinete. Pero kahapon, sa pamagitan ng isang press conference o pulong balitaan, alam mo ba kung ano nag-trigger? Si Miss Rocky Ignacio, nakasamahan natin. Yung ating ace correspondence ng PTV4. Mukhang nasukol niya si President Rodrigo Duterte sa kanyang katanungan. Alam mo ba ang sagot kagad ni President Duterte, is that a question or a suggestion? Antibay. Ang lakas ni Ate Rocky. Pagkatapos, may telepono ka ba ni VP Lenny? Yes. Sige, tawagan mo. Pinatatawagan. Pagkatapos napakaganda nung sinabi. Napakaganda. Madam Lenny, eto po, nandito ako sa isang press conference. Kasi itong si Rocky Ignacio, pilit akong tinatanong at lahat ng media tinatanong ako. Ayun, kung anong ibibigay kong posisyon sa'yo. Napakaganda nung eksenang yon. Talagang ang daming nagbunyi nung sinabing, okay lang ba kung HUDCC? Ang tawag po niya, okay lang ba, ma'am? Ma'am pa siya pa ang nagpapakumbaba. Okay lang po ba, ma'am? Okay po ba, ma'am? Tanggap ang inyo po ba ninyo pamunuan? Kung sakasakali pong tanggap ninyo, bukas po, pipirmahan ko yung appointment paper. Mula sa, talaga naman, diwang ang lahat ng mga nag-aantabay dahil much awaited moments kung bibigyan siya ng pwesto. Totoo yan. Kasi parang isa yung simbolo ng pagkakaisa na talaga ng lahat. Kung nagkakaisa natin gobyerno, what more tayo mga
mamamayan na pinamumunuan nila, makikiisa na rin sa kanilang pagbabago. At saka agad naman tinanggap ni Madam Lenny Yes yung naman. posisyon. Kaya magkikita sila na Kaya naman. nga. Ngayong araw na ito, okay, sige, congratulations, VP Lenny Vice President Lenny Robredo bilang Secretary ng HUDCC. Malaking tulong yun para May- maiangat niya yung mga nasa laylayan. Iyon ang kanyang target, laylayan. Ito na ang ibibigay sa laylayan. Okay, unang sigwada. Siyempre pa. Andiyan dyan. Okay. Si Ma'am Georgina? Si Ma'am Georgina Hernandez. Okay. Sige, alamin natin. Okay, nandyan na. Si Georgina Hernandez, ang Spokesperson. opisyal na tagapagsalita. Mamaya na, ako'y nalilito na. Pero alam mo, sakto yun, ha? Litong-lito na ako, para nyo ng awa. Ano ba mauuna? Si spokesperson? Radyo na muna. Okay. Sigurado ka na dyan. Ito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang Hingoog Radyo ng Bayan kasama si Gigi Calvo. Magandang umaga, Gigi. Konektado ka. Mayong buntag. Ayon kay Assistant School Division Superintendent and School Governance Operations Division Head Edgar Abanil Sesti, na umabot na 1,500 mag-aral na inaasahang mahigit 1,300 mga grade 10 completers ang nakapag-enroll sa senior high school noong Hunyo. Anyang ngayon lang niya ipinalabas ang record dahil kinuha pa niya mga ito mula sa 16 na senior high school ng DepEd Hingoog. Ayon kay Assistant Schools Division Superintendent Edgar Abanil, sa 16 na senior high school, 11 dito ang nag-offer ng general academic track at ang Hingoog City Comprehensive National High School ay nag-offer ng kumplitong academic track. Dagdag ni Abanil na hindi lahat ng mga senior high school dito sa lungsod na may general academic track ay may mga technical vocational livelihood track o vice versa. Anya, marami dito ang kumuha ng TVL Home Economics at sa academic track naman ay nagmula sa GAS. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamar Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gigi Calvo. At narito naman po mula sa Hingoog Radyo ng Bayan, ang Kalbayog Radyo ng Bayan kasama si Jennifer Alegado. Magandang umaga, Jennifer. Konektado ka. Maupay na aga, umabot na sa mahigit kumulang 6 na po na illegal drug users at pushers ang voluntaryong nag-surrender sa loob lamang ng 2 araw mula nang itinatupad ng kapulisan dito sa lungsod ng Kalbayog ang Uplan Tukhang. Kahapon ay tinatawag ni Mayor Ronaldo Aquino at OIC Chief of Police Superintendent Ibrahim Jambiran ang lahat ng barangay chairman sa lungsod para mapag-usapan at hingin ang suporta at kooperasyon para sa ligting na kampanya laban sa illegal na gamot. Itinabot naman ng mga opisyal ng barangay ang kanilang suporta at sumang-ayon na sila ay voluntaryong sasailalim sa random drug testing bilang pakikisa sa kampanya. Ang mga opisyal ng barangay ay binigyan ng 1 linggo upang ipatupad ang kampanya at ikayatin ng mga gumagamot at ang mga gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang barangay na voluntaryong mag-surrender. Ayon kay Mayor Aquino, malaki ang may tutulong ng mga opisyal sa barangay para magtagumpay ang kampanya. Samantala, ipinabot naman ni Police Superintendent Ibrahim Jambiran na seryoso ang bagong administrasyon sa pagpapatupad ng programa para masugpo ang problema sa illegal na gamot at matulungan na magbagong buhay ang sinumang sangkot dito. Panawagan pa ng PNP official sa mga drug personalities na hanggat maaga ay sumuko na. Para sa Radyo Vision, Jennifer Sumagang Aligado, Calbayog City, Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jennifer Alegado. Narito naman po, panghuli, ang ating Bontok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Naimbag na bigat, Apollo, konektado ka. Kastamot ka na kayo, naimbag na bigat. Sa pamamagitan ng petisyon na sinubitin ng complainant na si Mr. Thomas Tam P. Tawagen ng Mountain Province sa COMELEC kontra sa pag-upo bilang gobernador ni Cathy Jill Mayan Luis ay inutosan ng COMELEC First Division sa pamamagitan ng writ of preliminary injunction na huwag muna siyang upo bilang gobernador dahil hindi legal ang kanyang paghalili sa kanyang yumaong ama na si dating gobernador Leonard Mayain. Ayon sa COMELEC First Division, kanilang pinalabas ang order na ito noong Hunyo 29. Para hindi bakante ang gubernatorial post ng Mountain Province, ay pinaupo bilang acting governor si Vice Governor Bonifacio Lacwasan Jr. Ayon sa notice ng COMELEC First Division na sina Commissioner Christian Robert Lin, Louis Tito Gia at Maria Rowena Guamson, ang kanilang linagdaan ay batay sa Title 2, Chapter 2 ng Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991. Ayon sa ibang abogado, ang
Ang visa nito ay ng rate of preliminary injunction ay 20 araw. Division na pulupadaan ng Radyo ng Bayan, Bontok Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padain. 16 minutos, 26 segundos makalipas ang alas 6. Zarina! Kaugnay po ng magandang balita mula kay Miss Lenny o Vice President Lenny Robredo. Makakapanayam natin live via phone patch ang kanyang official spokesperson na si Miss Georgina Hernandez-Yang. Magandang umaga po, Ma'am Georgina. Magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Thank you po. Una sa lahat, Miss Georgina, ipinahahatid rin ng Radyo Vision ang pagbati sa ating Vice President Lenny Robredo. Finally, natugunan na yung katanungan ng maraming naghihintay kung ano ang maaaring ibigay na posisyon sa gabinete ng Pangulong Duterte kay VP Lenny. So finally, nasagot na. Ano ang damdamin ni Madam Vice President dito, Miss Georgina? Maraming salamat po sa pagbate at makakarating po yan sa kanya. Thank you. Kahapon nga po na tinawagan po ni Pangulong Duterte si VP Lenny at ikinagagalak po niya na siya ay magkakaroon ng posisyon sa gabinete upang lubos na mapagsilbihan ang mga taong nangangailangan, lalong-lalo na po yung mga urban poor na mapagsisilbihan niya sa HODC. Alam niyo po, ang HODC talagang malapit sa puso din ni VP Lenny dahil isa rin sa sektor na pinagsisilbihan niya talaga bilang isang alternative lawyer ay yung mga urban poor. Kaya po, alam po namin, naniniwala po si VP Lenny na may sapat po siyang kakayahan upang magampanan po ang kanyang trabaho dito. Pero syempre, dahil kahapon pa lamang po siya nasabihan tungkol dito, ay sa mga susunod na araw pa po niya talaga makakausap yung mga nasa HODC. So, Miss Georgina, akmadong-akmado doon sa palagian ng sinasabi ni VP Lenny na siya ang magiging kaakbay ng mga nasalaylayan ng ating lipunan. Opo. Nakikita ho namin na isang malaking pagkakataon, sabay isang malaking hamon din po na maging pinuno ng HODC dahil alam naman po natin na maraming mga taong umaasa sa isang mahusay na pagsisilbi sa HODC at isa po ito sa mga talagang sisiguraduhin na matutukan po ni VP Lenny. At syempre, kinagagalak din po niya na ngayon siya ay magkakaroon ng pagkakataon na maging bahagi rin ng mga cabinet meetings upang makapagbigay din ng mga kuro-kuro niya, hindi lamang tungkol sa HODC pero sa iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa pamumuno sa ating administrasyon. Ma'am Georgina, nakatakda po ba makipag-meeting ngayon si VP Lenny kay President Duterte para do sa appointment papers? And sa Monday is a cabinet meeting. A-attend po ba na doon si Vice President Lenny as part na nga nitong cabinet? Batay po sa aking pagkakaalam sa ngayon, wala hong nakatakdang pag-meeting si VP Lenny kay Pangulong Duterte ngayong araw. Ang pagkakaalam ko po ay ipapadala lamang or makikipag-ugnayan kami sa opisina ni Executive Secretary. Kung naman po sa cabinet meeting, na-inform na rin na po si VP Lenny dyan at isinasaayos po namin ang schedule upang makadalo po siya sa kanyang unang cabinet meeting. Now, Madam Georgina, mangangahulugan po ba na kapag opisyal na siyang umupo sa HODC bilang kalihim, mas madadalas na po ang pag-stay niya dito sa Metro Manila? Mas mapapadalas naman po. Sa totoo lang, ngayon, ang plano naman po talaga ay mas madalas po siya sa Metro Manila. Tapos kada linggo, mayroon siyang provincial visit upang siguraduhin din po na mas makinig po siya, magkaroon ng pagkakataon na makita ang sitwasyon ng mga nangangailangan, hindi lamang dito sa Metro Manila, pero sa iba't ibang mga lungsod at iba't ibang mga pamayanan sa bansa. Yun naman pong kanyang pag-uwi sa Naga, inaasahan na parang kahit mga isang beses na lamang sa isang buwan. So, dyan siya mananatili siguro, Zarina, sa Boracay Mansion, ano? Dito sa official residence. Official residence. At iyan po ba, Madam Georgina, bubuksan niya sa publiko ang kanyang tanggapan? Gusto ko lang po ring i-clarify, yung yung Boracay Mansion po na tinatawag nating Quezon City Reception House ay tanging opisina lamang po ni VP Lenny.
nananatili po siyang nakatira sa kanyang dati ng tirahan dito rin sa isang maliit na unit sa Quezon City. So office lamang po yung Ayun, ating oo. Quezon City reception. Pero balak niyang buksan ito sa publiko. Halimbawa, kung merong mga konsultasyon na Madam Georgina? Opo, meron hong pagpaplanong ganon, nakikipag-ugnayan na lamang po kami sa ating security at syempre sa mga tagapamuno ng homeowners ng New Manila kasi po syempre doon po talaga nakalugar, medyo residential area po yung ating Quezon City Reception House. So may pagnanais po talaga na maging bukas sa tao yung Quezon City Reception House. Ma'am, finally, may nagtatanong na po kasi dito mga texters natin kung ano daw po ba yung exact address nitong opisina ni Vice President Leni Robredo dito sa Quezon City. Opo. Pwede po silang pumunta dito para magbigay ng mga sulat at iba pang mga request. Nasa 100 10th Street, Corner Balete, New Manila, Quezon City. On 100. Sa New Manila. New Manila Corner. Ayan, Balete Drive. Doon sa may lumalabas na white lady. Tinakot pa yung mga texters. Hindi, yun kasabihan lang naman yun. Yes. Okay. So maraming salamat. Unless, Miss Georgina, meron kang mensahe sa ating sambayanan. Go ahead. Sa ngayon po, at gusto po talaga natin na patuloy pa tayong magkaisa at magtulungan para sa ikauunlad ng ating bansa at ito pong posisyon na ibinigay ni President Duterte kay VP Leni ay susubukin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang magampanan ang kanyang tungkulin na matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap, lalong-lalo na po yung nasa urban poor. At ngayon po ay lalo nang magkakaroon ng aktibong role si VP Leni bilang bahagi ng gabinete ni Pangulong Duterte. Okay, maraming salamat sa pagpapaunlak mo, Miss Georgina Hernandez Yang, ang opisyal na tagapagsalita ng ating pong Vice President Leni Robredo. More power, maraming salamat po. Tuloy-tuloy tayo, Zerwina. Sa punto naman pong ito, Ka Francis. Ayan na. Pasadahan na natin at bibigyan po na natin ang unang bulusok ng ating mga balita on a beautiful and rainy Friday sa pamagitan ni Miss Jeng Margarejo at Audrey Goriseta. Miss Jeng, go! Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Mga general na dawit sa iligal na droga, humarap na kay DILG Secretary Ismael Sueno. Tanimbala sa NAIA, wawakasan na. Pagdawit sa mga general na sangkot sa iligal na droga, may basihan. At Vice President Leni Robredo na mahagi ng wheelchair sa matatanda at batang may kapansanan. Maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang mga lugar sa Luzon nagsuspindi na ng klase dahil sa bagyong Butchoy na nagdudulot ng southwest monsoon. Walang pasok all level sa Bataan, Balayan, Batangas, Subic, Zambales, Cainta, Rizal, Antipolo, Rizal, Parañaque City, Cavite at Olongapo City. Nag-anunsyo rin na walang pasok mula preschool hanggang high school ang Quezon City, Maynila, Marikina City, San Mateo, Rizal, Mandaluyong, Caloocan, San Juan, Navotas, Valenzuela City, Las Piñas, Pasig City, mula preschool hanggang senior high school at Obando, Bulacan. Sa iba pang balita, Pangulong Rodrigo Duterte itinalaga na si Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Panoorin natin ang naging bahagi ng pag-uusap ni President Duterte at Vice President Leni Robredo kagabi. Sir, speaking of Vice President Leni Robredo, do you have any plans na bigyan na nga siya talaga ng cabinet post or any plan for her? Is that a question or a suggestion? No, sir, a question, sir. A question. Okay, I'll satisfy everybody because that is the question that everybody, every media that I get to meet, especially up and close personnel, they always say,
anong ibigay mo kay Lenny? Now, are you a friend of Lenny? Do you have a way of communicating with Lenny Robredo, the Vice President? Can you call her now? No, sir. Ito to. No, sir. Nababasa ko lang, sir, na she expressed her desire to have a cabinet post and to join with your... Do you have the number of Lenny? Call her. Because I will tell her what you are asking me always. Gabi. Gusto rin ba tanong? Tapos nga na yun. Oh, you listen. Ma'am Lenny. It is afternoon pa pala. Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon. Tinatanong ako ni Rocky Ignacio sa Malacanang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Yun ang tanong niya. Pwede kong sagutin. At tinanong ko rin. Kasi panay kasi ang nahihiya na ako, ma'am eh. Yang nakikinig ang buong cabinet, ma'am. Pati yung kasi gusto ko, alam mo, ma'am, kasi naman kita para mahinto na itong tanong-tanong. Pwede po, kaya nga, do not be apologetic, but gusto ko na itong tanong. Pwede ka housing, ma'am? Can you be the housing secretary? Tanggapin mo, ma'am? Yes. Wag na, ma'am, kunin mo na lang the executive secretary will hand you the appointment. So mahinto na ito, ma'am, kasi tatanggapin mo man kaya. Sige, ma'am, so that you'll be on time with the next cabinet meeting and even on security matters para you'll be kept abreast of what is happening to our country. Just for you to know. Sa iba pang balita, mga aktibong general na dawit sa ilegal na droga humarap na kay DILG Secretary Ismael Sueno. Hindi kasama sa pulong ang dalawa pang akusadong general na sina retired Police General Vicente Loot at Marcelo Garbo dahil retirado na sila at hindi nasakop ng NAPOLCOM. Ayon sa NAPOLCOM, tatapusin nila sa loob ng 7 araw ang investigasyon at sisikapin nilang mailabas ang resulta sa loob ng 1 buwan. May report si Jade Miguel. Pumunta sa himpilan ng DILG NAPOLCOM ang 3 general na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang umano'y protektor ng mga drug syndicates. Magkakahiwalay na dumating sina former NCRPO Director Chief Superintendent Joel Pagdilaw, former QCPDO Director Chief Superintendent Edgardo Tino at former Region 11 Police Chief Superintendent Bernardo Diaz. Nagtungo sila sa NAPOLCOM upang iparating ang kanilang panig kay DILG Secretary Mike Sueno. Ang NAPOLCOM na napapasailalim sa DILG ang siyang may jurisdiksyon sa 3 general. Sila rin ang magsasagawa ng investigasyon hinggil sa naturang paratang ng Pangulo na sila ay nagkakanlong ng mga sindikato ng ilegal na droga.
Nangako naman ang NAPOLCOM na magiging mabilis ang kanilang investigasyon sa mga nasabing alegasyon alinsunod sa naisi ni Pangulong Duterte ng mabilis ang pagresolba sa issue. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casuraw sa kanyang press con nitong Miyerkules, isang team ang kaagad nilang binuo ilang minuto matapos pangalanan ng Pangulo ang 5 general. Anya, binigyan ng direktiba ang investigation team na kumpletuhin ang kanilang investigasyon sa loob lamang ng 7 araw. Pagkatapos nun, magkakaroon na ng summary dismissal proceedings o mga pagdinig na nakatakdang tapusin sa loob lamang ng 1 buwan. Dagdag pa ng pamunuan ng NAPOLCOM, bineberipika na nila ang mga ebidensya na hawak ng Pangulo upang matukoy kung may basehan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga general. Sa isang note naman sa media, sinabi ni DILG Undersecretary Catalino Cuy na ongoing pa rin ang investigasyon ng NAPOLCOM. Anya, nagpunta ang 3 general kay Sueno bilang parte ng procedural process. Hindi naman nagpaunlak ng panayamang 3 general, gayon din ang mga opisyal ng NAPOLCOM. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa kaugnay na balita, hahawakan ng Department of Interior and Local Government ang investigasyon sa dating opisyal ng Pambansang Pulisya at ngayon ay alkalde ng Daan Bantayan, Cebu na si Vicente Loot. Si Loot ang isa sa 5 retirado at aktibong matataas na opisyal ng Philippine National Police na pinangalanan kamakailan ni Pangulo Duterte na sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Paliwanag ng DILG Secretary Ismael Sueno, dahil retirado na si Loot mula sa serbisyo sa PNP, DILG na ang hahawak sa kanyang kaso. Samantala, inihayag ni Sueno na marami pang personalidad na konektado sa kalakalan ng illegal na droga ang may bubunyag sa mga susunod na araw. Maglalabas ang DILG ng listahan ng mga lokal na opisyal na sangkot sa drug trade bago mag-Hulyo 20. Sa iba pang balita, tanimbala modus na nagaganap sa ilang paliparan sa bansa, kabilang na ang Ninoy Aquino International Airport, wawakasan na. Ito ang siniguro matapos gumawa ng bagong polisiya sa pag-screen ng mga bagahe ng pasahero. Paliwanag ni Philippine National Police Aviation Security Group Director General Senior Superintendent Mau Aplaska, titignan nila ang background ng mga taong mahuhulihan ng bala bago sila kasuhan. Kung walang dudang sila ay hindi kabilang sa hanay ng kriminal o teroristang grupo, sila ay palalayain agad at makakabiyahe. Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte at Transportation Secretary Arthur Tugade na wakasan na ang mga pangingikil sa NAIA. Binigyan diin naman ni Director General na dapat ay manatiling mapagmasid at alisto ang mga pasahero sa kanilang mga bagahe. Philippine National Police Aviation Security Group Director General Senior Superintendent Mau Aplaska. At yun po ang balitang yan. Sa iba pang balita, dinipensahan ni Presidential Chief Legal Advisor Attorney Salvador Panelo si Pangulong Rodrigo Duterte matapos nitong ibunyag ang pangalan ng mga dati at aktibong opisyal ng PNP na sangkot sa illegal na droga. Ayon kay Panelo, alam ng Pangulo kung may basehan ang isang akusasyon o wala dahil isa itong abogado at dati ng prosecutor. Mareport si Rocky Ignacio. I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Loot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tino, former QCPD director. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyong
Huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na ano. Hanapin ninyo ang totoo. Maliit ang tsansa na magkamali si Pangulong Rodrigo Duterte nang tukuyin nito ang 5 mataas na opisyal ng Philippine National Police na umano'y protektor ng mga sindikato ng iligal na droga. Ito ang sinabi ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos ang pagbubunyag ng Pangulo. The President, as President of the Republic, has access to all information, intelligence reports. Isa pa, si Senador Panfilo Lacson, dating PNP chief, sinasabi niya rin, may basis sa Presidente kasi yung binanggit niyang mga pangalan, yung dalawa niya, nasa akin din, sa intelligence ko. Sabi rin ng PNP chief, o yung akin din, meron din. Si Presidente pala, mas marami. Kasi, natural lang yun, kasi may access siya sa lahat. Gate pa ni Panelo, bilang isang abogado at dating prosecutor, alam nito kung may basihan ng isang akusasyon o wala. Alam mo, yung information being fed wrong, palagay ko less than 0.00% lang yon. Presidente ito Kung ikaw ang presidente, you have access. Pinag-aralan na yan, na-validate na yan. Doon pa sinasabi niya na, kahit hindi pa siya presidente, kung you notice, marami siyang nalalaman kasi maraming nagtitiwala kay Mayor Duterte at that time as mayor. Kaya marami siyang nakukuha mga impormasyon. At nababalidate palagi. Paliwanag pa ng kalihim, hindi ito may tuturing na trial by publicity, kundi isang pagkakataon para maipaliwanag na rin nila ang kanilang panig. Nauna nang sinabi ng palasyo na walang nilabag ang Pangulo sa ginawa nitong pagbubunyag sa mga general na umano'y sangkot sa iligal na droga. No law nor due process has been violated. When you say due process, you give the respondent the chance to explain his side, whatever accusation anyone has made. Now, if you recall, the President has been asking the people he has named to come out in the open and explain their side or stop whatever they're doing illegally. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Sa iba pang balita, nilinaw ng Davao City Police Office na hindi pa kumpirmado ang di umano'y terror threat ng grupong ISIS na nakarating kay Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Gayunman, mananatiling nakalerto ang buong pwersa ng kanilang kapulisan para mapanatili ang seguridad sa lungsod. Pinapayuhan naman ang mga Davaoeño na manatiling kalmado at mapagmatsyag. May report si Sweden Velado. Matapos lumabas ang balitang nakatanggap ng di umano'y pananakot mula sa grupong ISIS, Huwebes ng umaga si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, nilinaw naman ni Davao City Police Office Chief Director Michael John Dobria na hindi pa ito kumpirmadong banta ng terorismo. That was an unconfirmed report that he received, but then he gave me instructions to intensify the security preparations for Davao City. Gate ni Dobria na nanatiling ligtas mula sa mga terror group gaya ng ISIS ang Region 11 na sakop ang lungsod ng Davao. Gayunman, hindi sila magiging kampante at patuloy na paiigtingin ang seguridad ng syudad, lalo pat inaasahang balik Davao na si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong weekend. What I mean by intensified our deployment, dadami po ang ating foot patrollers, beat patrollers, mobile patrollers, and we will be making the police more visible to the public. Paglalahad ni Dobria, nakarating na umano ang balitang ito sa presidente. Subalit, tiwala naman aniya si Duterte na magagampanan ng DCPO ang kanilang tungkulin na alagaan ang kapakanan at seguridad ng mga Davaoeño. I think the president is already have grown accustomed to it kasi talagang even long before Davao City has received so many threats na against our peace dito sa Davao. No? So, and I believe also that the police and the military have performed well in securing Davao City. Ani Dobria, walang dapat ikabahala ang mga mamamayan ng Davao City. Pinaalalahanan niya rin ang mga ito na maging kalmado ngunit mapagmatyag. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado, Davao City. Samantala, matapos ang halos isang taon, pinalaya na ng grupong Abu Sayyaf ang negosyanteng si Araji Maani. Ayon sa tagapagsalita ng West Mincom na si Major Filimon Tan,
Dakong alas 10:45 ng umaga noong Miyerkules nang palayain ang biktima sa barangay Wani Pianjihan sa munisipyo ng Parang Sulu. Matapos ma-recover sa naturang lugar, agad itong dinala sa headquarters ng Joint Task Force Sulu at isinailalim sa medical check-up at counseling. Sa ngayon ay 9 na dayuhan at 3 Pilipino pa ang bihag ng bandidong grupo. Kabilang rito ang 7 Indonesian, isang European bird watcher at isang Norwegian national. Sa iba pang balita, bukod sa random drug testing na isinagawa ng Philippine National Police nitong Martes, ay nagsagawa rin ng surprise drug test ang Armed Forces of the Philippines kung saan 13 sundalo ang nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot. May report si Eunice Samonte. Nagpositibo sa drug test ang 13 sundalo, partikular na ang mga tauhan ng Philippine Army sa isinagawang surprise drug test nitong Martes. Ang drug test ay ginawa sa 2,500 sundalo matapos ang kanilang Taibo exercise, kaya naman walang ideya ang mga sundalo na may magaganap na drug test. Nakapanayam nga natin si Colonel Benjamin Hao, ang tagapagsalita ng Philippine Army, at ayon sa kanya, sumasailalim na sa confirmatory test ng DOH Accredited Drug Testing Establishment ang 13 sundalong nagpositibo. Ipinaliwanag ni Colonel Hao na kapag nagpositibo sa confirmatory test, sapat na aniya itong ebidensya para sibakin sa kanilang assignments ang mga ito. Depende rin sa amin kung kinakailangan, kung nakikita namin kinakailangan, ginagawa namin. Pero base sa aming programa, once a year ginagawa namin. Pero kung nakita namin kinakailangan, pwede namin gawin 2 or 3 times a year. Pero please note na depende to sa unit commanders. Kasi kalat ang Army Forces natin sa buong Pilipinas, di ba? Sa Philippine Army, ngayon namin ginawa. Last year ginawa rin daw, pero random ang ginawa last year. Pero this year ang ginawa namin, mandatory. Matatandaan na mula noong 2013, umabot na sa 204 na mga sundalo ang mga nasibak sa serbisyo dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. 38 rito ay natanggal na noong 2014, 30 naman noong 2015 at 5 ngayon taon at posible nga itong madagdagan pa. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Philippine Army ang 13 personnel para maimbestigahan at habang iniintay ang resulta ng confirmatory test. Tiniyak naman ng AFP na papanatilihin nilang drug-free ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Matatanda ang una na nga ring naipahayag ni Chief of Staff Lieutenant General Ricardo Visaya na makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police sa paglaban sa iligal na droga bilang ito nga isa sa mga prioridad ng Administrasyong Duterte. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte. Samantala, tiniyak ni Department of Agrarian Reform Secretary Paeng Mariano na walang mapapaalis na magsasaka sa kanilang mga lupaing binubungkal sa ilalim ng kanyang panunungkulan. May report si Jade Miguel. Siniguro ng bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform na si Rafael Paeng Mariano na sa ilalim ng kanyang panunungkulan, walang mapapaalis na magsasaka sa lupang kanyang binubungkal. Galing din mismo sa aktivistang grupo na kilosang magbubukid ng Pilipinas, si Mariano na mas kilala sa tawag na Paeng ay masasabing may malalim na kaalaman sa mga isyu ng magsasaka. Tulad ng kahilingan ng mga magsasakang karaniway nagpoprotesta sa harap ng himpilan ng DAR, tunay na reforma sa lupa ang sigaw din ni Paeng. Ngayong nakaupo na siya bilang kalihim ng kagawaran, ito raw ang kanyang magiging prioridad. Pangkalahatang magiging tuon at direksyon ng gawain ng aking panunungkulan bilang DAR Secretary ay maproteksyonan, mapangalagaan yung karapatan ng mga magkasaka sa lupa. Kaya nga sabi ko, ako mahigpit na naninindigan na walang magsasaka o no eviction, no ejectment of peasants from the lands they till. Sa isang eksklusibong panayam kay Mariano, sinabi niya na patuloy niyang ipatutupad ang pinaiiral na batas at programa sa agrarian reform. Sa gawa ng mabilisang inventaryo ang Department of Agrarian Reform sa mga lupaing na ipamahagi na nito, no? From 1972 hanggang pagtatapos ng taong Disyembre 2015. Magsasagawa din ng DAR ng mabilisang inventaryo at pagripaso sa lahat ng mga orders and resolutions at mabilisan din itong ripasuhin ang lahat ng mga kontrata
sa mga umiiral na stock distribution option agreements. Bukod pa rito, naninindigan si Mariano na hindi niya hahayaang may paaalisin na magsasaka sa kanyang sinasakang lupa. Benepisyaryo man ito ng agrarian reform o hindi. Siniguro rin niya na sa kanyang 6 na taong panunungkulan bilang kalihim ng DAR na maipapamahagi na sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita ang lupa na matagal na nilang ipinaglalaban. Mabilis ang pagsasagawa ng audit, no? Sa libro ng Hacienda Luisita Incorporated kasi pinag-utos din ng Korte Supremang ibalik yung 1.3 billion pesos na proceeds ng pinagbilhan ng 580.5 hectares of lands na bahagi ng Hacienda Luisita. Isa si Jovela Santikan sa mga katutubo na nanggaling pa sa Palawan na namamalagi pa rin sa tapat ng DAR. Kanilang panawagan na mapabalik na sila sa kanilang lupa na kinamkam umano ng negosyanteng si Danding Cojuangco. Kasi po yung buksa Palawan, kinamkam po ito ni Danding Cojuangco noong panahon ni Marcos na nasa 10,800 hectares. Kasi po yung karamihan po sa mga katutubo ngayon po ay nakatira sa lupain na hindi po sa amin. Tapos yung ibang bahay nasa karagatan. Isa lamang si Jovela at ang kanyang organisasyon na patuloy na dumudulog sa DAR na mabilis na masolusyonan ang kanilang problema sa lupa. Tugon dito ni Mariano, magiging bukas sila sa anumang hinaing ng bawat agrabyadong grupo, kasabay na rin nito ang muling pagbubukas ng matagal ng kinandado na gate sa DAR. Anya, simbolo ito na kaisa ang gobyerno sa kanilang pasakit at handa silang tulungan ng kagawaran na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ito po tayong makinig sa kanilang mga kalagayan, hinaing, no? At makagawa ng kaukulang aksyon bilang tugon sa kanilang suliranin problema. Kasi po, hindi naman magsasadya yung ating mga magkasaka sa tanggapan ng DAR. Saan mang antas yan kung wala silang dahilan para magsadya sa tanggapan ng DAR. Isa pong malaking sakripisyo na iwanan ng magsasaka ang kanyang sakahan at pumunta sa Kamaynilaan sa central office ng DAR para lamang idulog ang kanilang mga kahingian o mag-follow up ng kanilang mga kaso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Samantala namahagi naman ng mga wheelchair si Vice President Leni Robredo sa mga matatanda at batang may kapansanan na inabandona ng kanilang pamilya. Ayon sa Vice Presidente, matagal na niyang ginagawa ang pagtulong sa mga ito, hindi pa man siya nananalo bilang pangalawang Pangulo. Si Jervis Manahan. Hinandugan ng mga batang ito ng isang awitin si Vice President Leni Robredo. Ito'y bilang pasasalamat sa mga wheelchair na ipinamahagi niya sa Missionaries of the Poor na kumakalinga sa mga inabandonang batang may kapansanan. Isa sa mga unang aktibidad ng pagtulong ni Robredo ito na napili dahil matagal na raw siyang malapit sa naturang samahan. Nag-ocular muna si Robredo sa mga pasilidad at saka kinumusta ang lagay ng mga tao dito. Isang nakatatandang PWD ang hindi napigilang maiyak nang makita si Robredo. Matapos nito, nagpamahagi na ang pangalawang Pangulo ng mga wheelchair. 14 na wheelchair na nagkakahalagang 25,000 pesos bawat isa ang naipamahagi sa mga bata at matatandang may sakit at hindi makalakad. Hindi ito galing sa pondo ng Office of the Vice President, kundi donasyon mula sa isang supporter ni Robredo na tumangging magpakilala sa media. Bago pa man maihalal bilang Congresswoman ng Camarines Sur, matagal na raw tumutulong sa Missionaries of the Poor sina Vice President Leni at ang yumao niyang asawang si dating DILG Secretary Jessie Robredo. Ang Missionaries of the Poor ay isang order na itinatag ng mga pari mula Jamaica at may mga branch na sa Cebu at Naga. Isang linggo pa lang nakauupo pero siksik na sa aktibidad ang schedule ni Robredo. Nanguna rin siya sa pagpapasinaya ng Artist's Hands, isang art exhibit sa isang sikat na establishmento sa Parañaque City. Dito nagpaabot siya ng suporta sa mga Pilipinong alagad ng sining at bilang pasasalamat, binigyan nila si Vice President Leni ng isang painting. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Kaya Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta.
At tuloy-tuloy na tayo. Puntahan naman natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasamahan na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Zarina, Ka Francis at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Butchoy naglandfall na sa eastern Taiwan. Kanina nga pong alas 4 ng umaga namataan, itong si Typhoon Butchoy, yan po ay sa layong 235 kilometers, yan po ay sa direksyong north-northwest nitong Itbayat sa May Batanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin umaabot sa 195 kilometers kada oras at bugsong papalo naman sa 230 kilometers kada oras. Patuloy po itong kumikilos, yan po ay sa direksyong west-northwest at sa bilis na 15 kilometers kada oras. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon, inaasahan po nating lalabas ito dito sa Philippine Area of Responsibility. Yan po may mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Ayon naman sa Pag-asa, dapat pong maghanda yung mga lugar na sakop nitong 650 kilometers na diameter ng nasabing bagyo. Inaasahan po natin dyan yung estimated rainfall natin ay moderate hanggang sa heavy sa mga susunod na oras. At dahil naman sa ating binabantayang bagyo, nakataas po yung gale warning dito po yan sa may seaboards. Kabilang po dyan itong eastern seaboard nitong Luzon hanggang dito sa may western seaboard at sa may southern seaboard nitong Luzon. Ibig sabihin po niyan, bawal pumalaot yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng mga karagatan. At ngayong araw nga inaasahan natin yung patuloy na pag-epekto nitong ating binabantayang bagyo dito sa may hanging habagat. Patuloy niya po yung hinahatak at pinapalakas at inaasahan natin itong patuloy na pag-epekto niyan dito sa buong Luzon hanggang dito sa may buong Visayas. Sa mga susunod na oras po inaasahan natin yung maulang panahon dito po yan sa may Batanes Group of Islands. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan sa may Babuyan Group of Islands. Monsoon rains naman yung ating inaasahan. Dito po yan sa may bahagi nitong Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Zambales sa Bataan at pati na rin sa may Occidental Mindoro hanggang sa may Panay Islands. Occasionally heavy rains naman yung iiral dito sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, habang iiral din yan dito sa may Visayas hanggang dito po sa natitirang bahagi ng Luzon. Bahagya hanggang sa maulap na panahon naman yung ating inaasahan dito sa may Mindanao. Ibig sabihin po niyan, inaasahan natin yung mga tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. Samantala, nakataas po ngayon yung Tropical Cyclone Signal number 2. Dito po yan sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands. Ayon po sa Pag-asa, posible yung lakas ng hangin umabot sa 61 hanggang sa 120 kilometers sa susunod po yan na 24 oras. Signal number 1 naman yung nakataas sa may Babuyan Group of Islands kung saan 30 hanggang sa 60 kilometers per hour yung lakas ng hangin na posible sa susunod po yan na 36 na mga oras. Samantala, ilang bahagi naman itong ating bansa yung nakakaranas ng mga pag-ulan. Sa abiso nga nitong Pag-asa, partikular po itong inilabas na red warning level, yan po ay posibleng magdulot na mga pagbaha. Dito yan sa may bahagi nitong Zambales at sa may Bataan. Orange rainfall warning naman itong inilabas sa may Cavite at Batangas kung saan posible rin ang mga pagbaha sa mga apektadong lugar. Apektado naman itong yellow warning level itong buong Metro Manila. Ganyan din itong nararanasan sa may probinsya ng Pampanga. At eto, para kompleto ng makapaghanda yung ating mga kababayan, inaasahan po nating magpapatuloy yung 2 hanggang sa 3 oras na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa buong probinsya ng Bulacan, Tarlac at sa may Rizal. Kaparehong weather condition yung dapat paghandaan dito po yan sa may Laguna at sa may probinsya ng Quezon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Desiree Jonyo. At sa punto naman po nito,
5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, puntahan natin. Humihingi tayo ng paumanhin sa ating mga texters, listeners and viewers. Yung pong mga text ninyong hindi namin nabasa, hindi kami nagkaroon ng puwang para basahin ang inyong mga mensahe. I'm sorry po. Humihingi kami ng paumanhin. Babalik tayo sa Monday. Alright, Baka ikaw. Grabe talaga to. Okay na. Ikalawang sigwada na tayo ng Provincial News. Narito ng Agora Radio ng Bayan. Kasama si Charity Frianeza. Magandang umaga, Charity. Konektado ka. Yes, magandang umaga. Nakatakdang pangunahan ng Department of Science and Technology Regional Office 1 ang pagsasagawa ng National Science and Technology Week Celebration sa darating na July 25 hanggang 29 ng taong kasalukuyan na may temang One Science, One Nation. Ayon kay DOST Region 1 Director Armando Ganal, inaasang tampok sa naturang selebrasyon ng mga programa at proyekto ng kanilang ahensya tulad ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, High Impact Technology Solutions, Regional Standards and Testing Laboratory, Technical Assistance and Consultancy Services, S&T Scholarship Program, at Packaging and Labeling Services. Makikibahagi rin sa technology exhibit ang ilang state universities and colleges sa rehiyon. Sinabi pa ni Ganal ang National Science and Technology Week ay naaayon sa Proclamation No. 169 Series of 1993 kung saan ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Hulyo ang NSTW upang may tampok at makilala ang malaking kontribusyon ng agham at teknolohiya sa pag-unlad ng bansa. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. At narito naman po ang Nueva Ecija Radio ng Bayan kasama si Dick Sevilla. Magandang umaga, Dick. Konektado ka. Magandang umaga, Sarina at Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Umaani na ng papuri sa kasalukuyan ang tilapia ice cream mula sa Central Luzon State University sa Science City ng Muñoz dito sa Nueva Ecija na ngayon ay kabilang na rin sa mga hot item na tinatangkilit ng mga may hilig sa kakaibang pagkain. Tumanggap ng gintong parangal bilang kakaibang dessert ang sorbetes na may lahok na tilapia kamakailan at nanguna sa 350 mga kakaibang pagkain mula sa 25 mga bansa na itinampok sa International de la Agroalimentaire o CL ASEAN Manila 2016 Food Exhibit na inisponsoran ng Paris-based Global Network na isang samahang nakatutok sa iba't ibang industriya ng pagkain. Bumida na rin ang tilapia ice cream sa food show ng Javits Center sa Estados Unidos maging sa mga food show sa iba't ibang panig ng mundo at nanalo ng napakaraming kompetisyon. Unang naipakilala ni CLSU Department of Hospitality Management Head at Professor Dana Gutierrez Veracruz sa publiko ang kakaibang sorbetes noong September 2011 kasabay ng Tilapia Food Festival sa CLSU kung saan mas na-develop ang produkto sa suporta ng DA Bureau of Agricultural Research. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 3 variations. Ang orihinal na tilapia ice cream na mabibili sa pwesto na pinamamahalaan ng College of Home Science and Industry ng Central Luzon State University. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Paalam na. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss mo nyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Ang aking pong paumanhin sa lahat ng mga texters natin, I'm sorry. At sa ngalan po ng Radyo Vision Family, ang inyo pong kaagapay Francis Cancino. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a blessed and fruitful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.